nilabas po ni nanay si Yayam dito sa aming labasan para magpahangin katatapos lang po kasing gupitan. Be! Oy, ulan na! Saan ang punta ni Kalbo? Nay, tingnan mo pa na yung hawak niya sa ulo niya. Feel na feel. Oh, banana kayo daw, banana kayo daw. Ha! Nonoy, busog tayo na. Kain ko lang. Ha! Tawag-tawag din na ya. Ha! Tawag-tawag ha. So, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Kalbo, saan punta niyan? Be! Hi guys, i-flex ko lang sa inyo ito yung aming nabiling multi-styler. Isang set na siya. So, dahil nga nangangati na si Yayam, ilang buwan na rin na hindi siya nagugupitan kasi nga wala po yung barbero niya guys is wala dyan. So, laging close yung aming pinagugupitan sa kanya guys. At isa pa, dahil lagi rin kaming busy, lagi kaming wala dito, kaya hindi namin napapagupitan guys. Kaya ganun. So, ang ginawa namin, dahil may time kami ngayon, Saturday, is bumili na lang ang daddy ni Yayam ng multi-styler. This one. Yan. Isang set ito siya, guys. Meron to siyang gunting at suklay. Yan. Ito yung kasama dito sa isang set, ha. Yan. Tapos, meron din siyang, yun, yung scissor niya, cleaning brush. Meron din siyang cleaning brush, guys. Tapos, kasama na yung suklay dun, ha. Tapos, meron din siya, guys, na clipper. Saan ba yung clipper nito? Ito, oh. Meron siyang 12mm hair clipper attachment. Yan. Ito yon yung pinaka mahaba. Tapos, meron din siyang 9mm hair clipper attachment. Tapos, meron din siyang 6mm. Ay, hindi. Ito. 6mm. Yan. 6mm. Tapos, yung pinakamaliit niya, guys, is 3mm. Yun. Ang paglagay lang niya, guys, ganito lang yan. Nilalagay lang yan dito. Sinusuksok lang yan. Ganyan. Pero, ito, may parang 4 ito, guys, na pwede mong gamitin sa dito na ilalagay dito. Ito yung tinatawag na pangtanggal natin ng ating buhok dito sa ilong. So, ang gagawin, ganito lang yan siya, guys. Lalagay mo lang yan siya dyan. Tapos, ganyan. Meron ka ng pangtanggal ng buhok sa ilong. Hindi mo na kailangang maggunting-gunting ng ilong at harap sa salamin na nakaganon, di ba? So, ito na lang siya. Ito na lang gagawin mong pangtanggal. Tapos, meron din tayong hair trimmer. Ito na yun siya, yung hair trimmer natin. At yung sinasabi ko sa inyo na may mga sizes, ito na yun siya, guys. Ilalagay mo lang yung ganyan dito. Paano ba to? Ay, ito guys. Yan. Sorry. Ito guys, ilalagay mo lang yan dito. Tapos, saka mo papasukan ito. Yan. Ganun lang. Tapos guys, mayroon pa tayo dito na para sa ating precision head noise and hair streamer. Yun, meron na rin tayo. Ito guys, yung sa bigote natin. Bigote, di ba ganyan? Pang style. Tapos meron din sa ating, yan, ito. Ganyan, balbas. Yun, lalagay lang natin dito. Ito, intended ito guys, yung doon sa mga mahilig mag-travel, tapos malayo sa mga barbershop, yung mahirap makarating doon. So, dapat meron kayong ganito. Basta, meron lang kayong kuryente na pwedeng pag-chargean dito kasi nga, nalulobat ito guys. Yung pagka-charge natin ito, yan, makikita mo na lobat pagka kulay red. Tapos, pagka kulay green, sabihin, green, blue, full charge siya. Basta ganun. Pag open mo siya, angat lang ganun bago ka mag-start mag-gupit. Tapos guys, ito, meron tayo ditong lubricating oil. Ito, ginagamit ito siya panglinis dito or bago ka maggupit or bago natin gugupitan si Yayam. Lalagyan natin ito. Yan. Yan. Ganyan lang siya. Papatakan lang natin ng konti. Yun. Pwede mo nang gamitin. Tapos guys, meron din silang pa-free. So, meron silang pa-free bukod dito sa scissor at saka sa suklay. Meron silang pa-free, isang set na rin. Pwede rin natin gamitin pagka gusto nating gumupit. Kasi, guys, mahilig din ako magupit-gupit ng buhok. Kagaya kay nanay or kasi na yung mga gusto magpagupit, gumugupit din ako. Yun nga lang kasi, kailangan din natin ng mga matatalas na gunting. So, saktong-sakto ito, guys. At meron tayong magagamit, di ba? So, ayan. Alam niyo kung magkano ito, guys. Nabili lang ito siya ng kulang-kulang 1/8. O, di ba? Sa 1/8, kompleto na. Yan na, isang set na siya. So, papakita ko sa inyo mamaya kung gaano nakagwapo si Yayam dahil gugupitan namin siya.
Madalas na nga pong mga pisiyayam, naiirita siya sa kanyang mahabang buhok. Nagkakaroon na nga siya ng bungang araw kahit na panay-panay ang ligo niya dito sa kanyang swimming pool. Kaya nag-decide na po kami na ibili na siya ng kanyang clipper para kami na lang ang gugupit sa kanya. Every time na gugupitan namin siya, pwede na kami na lang yung gagawa. Pero alam nyo guys, nung pinanganak to si Yayam, hindi yan ganyan kakapal ang kanyang buhok. Kumapal lang yan nang dahil sa lagi naming nagugupitan. Halos lahat naman ng mga baby, pare-pareho lang naman ang itsura, di ba? Pagka halimbawa na bagong panganak. Pero habang tumatagal, matapos yung ilang linggo, saka natin napapansin na nag-iiba yung kanilang itsura, lalo na kapag ka nagkakabuhok. Meron ng sanggol na pinanganak na marami na agad ang buhok, yung makakapal talaga guys yung buhok na binubuntis mo pa lang, talagang sobrang kating-katina ng iyong tiyan, kakakamot mo, yun na, peklat na yung ating tiyan. Meron naman din yung mga pinanganak na kalbo or yung mga sadyang maninipis lang talaga. Pero hindi naman na dapat natin isipin muna yun kasi nga baby pa yan sila, marami pang magbabago. Hindi pa dapat natin pinoproblema yun. Kung sa bagay, tayong mga magulang sobrang mapagmahal sa ating mga anak, konting diferensya lang, talagang nag-aalala na tayo. Pero ganun nga talaga tayong mga magulang, wala na tayong magagawa doon dahil nga gusto natin mapabuti lang yung ating mga anak. At kung ano mang magagawa natin na para lang maging mabuti yung ating mga anak habang maaga pa, ginagawa natin yan ng paraan. Noong unang panahon, yung ating mga magulang, hindi naman problema ng mga ganyan. Kung maliit na bagay lang yan, yung kagaya nitong manipis lang ang buhok guys, nagagawa nila ng paraan yan. Yung paniniwala nga nila noon ng mga matatanda na once na kinalbo ang mga buhok nito, pagka maninipis pa, biglang kakapal ang tubo nito. At ito nga po ang nakaugulian na ng mga magulang natin noong sinauna. At wala namang mawawala kung hanggang ngayon isusundin natin yung kanilang mga nakasanayan or kaugalian. Pansin nyo rin ba na kanina pag ginugupitan si Yayam, hindi man lang nagrereklamo pagka si daddy niya talaga yung nagugupit sa kanya guys. Tignan nyo nga, behave na behave, hindi man lang umiiyak. Alam naman natin na napakainit ng balabal na ganyan guys. Tignan nyo nga, wala talaga siyang complete. Kung sa bagay, ilang beses na rin po yan siyang nagugupitan ng ganyan. Basta kalbo lang guys, pagka ginupitan po siya ng mga barbers, matagal po yun. Doon siya naiinip kasi may mga paahit-ahit pa at kung ano-ano pang ginagawa sa buhok niya. Pero ayan, kalma lang. May mga ganito po kasi yung razor na maiingay. Kaya minsan natatakot po siya sa ugong. Buti na nga lang guys, inaisipan ng tatay niya na bilhan siya niyan. Para kahit ako, kayang-kaya ko yan siyang gupitan. At hindi na rin kami aalis ng bahay. Napakahirap din po kasi pagka pupunta pa kami ng barbershop, mahabang pilahan pa minsan dahil nga marami ring customer na gusto magpagupit. Pero ito guys, bukod sa nakatipid na kami, hindi na namin kailangan pumunta pa ng barbershop para pumila ng mahaba at mag-antay ng matagal. So ayan na, malapit na po kaming matapos. Tinanggal ko na nga po yan yung balabal para kahit pa paano may malanghap naman siyang hangin at medyo nangangati na nga po sa kanyang buhok na nagkalat na dito sa amin. Liliguan na nga rin po namin to. Actually, bago namin yan siya gupitan, nandun yan siya sa kanyang pool naliligo. Kinuha ko lang nga at pinaupo ko dito sa aking lap para hindi na siya maglilikot-likot. Kaya isa rin, mabilis na dumikit ang buhok dahil basa kaming dalawa. Patapos na po yan guys at minamadali na rin ng kanyang tatay ang pagugupit dahil alam niyang inip na ito ang aming little boy na pakamot-kamot pa nga na gusto nang kumawala. Kaya ayan, tinapos na at niliguan na kaagad. Tapos niya ang liguan guys, binihisa na siya kaagad ni nanay at dumiretso kaagad dito sa harap ng salamin. Pagdating dito sa harap ng salamin, ipanay ang abay, nasasarapan na ata.